Alright, magandang gabi po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong Sultana de Manila. Pag-usapan po natin itong panibagong panghaharas na naman ng China dyan sa nagre-resupply nating mga kasundaluhan dyan sa Ayungin Shoal para maghatid ng supplies, pagkain, etc. doon sa mga naka-station natin doon sa BRP Sierra Madre. Akala ko pa naman titigil na ito. Nakita-kita sila doon sa Indonesia. Hindi talaga tumitigil po itong China sa kanyang pangbubuli. At mas marami sila ngayon. Biruin mo, bali 12 vessels all in all against ours na 2 lang. May 10 militia vessels and then 2 Navy ships. Ngayon, bakit na naman kaya nagawa ito? Buong akala ko pa naman matitigil na itong mga ganitong mga insidente. Kasi nakakaawa naman po yung mga taong naghahatid po ng supplies doon. Kasi nagiging mapanganib po para sa kanilang buhay itong ginagawa ng China. Now, akala ko ba yung mga nasa balita na yung susunod na mga resupply missions ay may escort na po na US Navy ships, even Australia and Japan's. Pero bakit po nangyari ito? Yun nga po, para tuwang-tuwa tayo na tutulungan tayo ng mga kaalyado natin, sasamahan yung mga magre-resupply nating tao, o di hindi na sana sila makakaranas pa ng mga ganitong nakakatakot na pangyayari na ginagawa ng China. Nasaan na po yung escort? General Browner and Secretary Chodoro, also Ambassador Romualdez. Nasaan na po yung sinasabing escort, mag-i-escort? Bakit nangyari na naman po ito? Nasaan na yun yung tulong? Baka naman po prank lang yan, ha? Yung mga sinasabi ng mga kaalyado natin, baka natatakot din sila na makipagbungguan dyan sa China. Kasi pag nakita sana nila na ito pala talagang totoong tinutulungan, sinasamahan, sa palagay ko po hindi yan maglalakas loob na gawin ulit yung mga dati nilang ginagawa. Kaya po naulit yan dahil wala nga pong gaya ng dati. Yung Philippine Coast Guard lang na binubuli-buli nga po nitong China. Nasaan na yun? Yung sinasabing escort. Baka naman po naglolokohan lang tayo, ha? Di ba nung nakaraang linggo lang, nandito na po sa Pilipinas yung warship ng Amerika, pati yung sa Japan at sa Australia, nandito sa Pilipinas. Bakit po parang pinabayaan yung maghahatid ng supplies? Nasaan yung mga escort na sinasabi? Nandito lang naman. Bakit hindi sinamahan? At ang isa pa po dyan, bakit tuwing magre-resupply po, bakit laging alam ng China? Ayan, nakakaharang kaagad sila doon. Ibig sabihin, alam or
Naka-station ba sila doon? Araw-araw, 24/7? 24/7, 30/31? Hindi sila umaalis doon sa karagatan? Parang hindi yata. Parang dumarating lang yata sila doon kapag mayroong mission papunta doon sa Ayungin Shoal. So, sino po kaya ang nagtitimre sa kanila? May mga traidor pa rin po. May mga traidor. Diyan mismo sa National Security, sa DND, sa Armed Forces. Bakit alam nila yan? O yan po kaya ang epekto ng pagkakaroon ng mga cell sites dyan sa mga military camps na yung inaproban ng dating Pangulong Duterte na lagyan. Kaya namomonitor lahat ng galaw. Di po kaya? So ano pong nakukompromiso po ang ating national security? Ano po kaya ang balak gawin ng gobyerno natin tungkol dyan sa mga cell sites na yan? Kasi mukhang yan po ang dahilan na yun ang mata ni China. Mata at tenga pala. Kaya lahat ng galaw natin natutunugan. Parang wala man lang tayong nalalaman na plano ng gobyerno na alisin yan dyan. Di ba napagalitan pa nga si Senator Tulfo na alisin nyo na kaagad yan. Ora mismo. Siyempre, hindi naman ora mismo. Kaya may kontra-kontrata daw. Pero ano po ba talaga ang plano? Aalisin ba yan o hindi? Sa totoo lang dapat nga po talagang alisin na kaagad. Dahil nakukompromiso nga po tayo yung seguridad natin. Baka yan po. Sinasabi kong baka dahil hindi ko alam. Parang analysis lang. Analysis ko lang yon. Kasi may mga bashers na naman dyan na ano ka, anak ni Madam Auring, hula-hula. Kaya po, hello, hindi naman po yata tama na tuwing magpupunta doon ng mga tao natin para magdala ng pagkain, maghatid ng pagkain at iba pang pangangailangan, lagi silang makakaranas ng ganito. Paano pag sa susunod hindi na sila, kung tuluyan ba silang bungguin nung mas malaking barko ng China? Buti na lang po dyan yung nag-uutos na maghatid ng supply. Paano naman yung inuutusan? Nalalagay sa panganib ang buhay nila. Kagaya niya nung winater cannon. Di ba nagkandabasa yung mga supplies, yung mga bigas? Sayang naman. Mamaya baka tinatawanan na tayo ng China. Asaan yung sinasabi nyo na Amerika natutulong sa inyo? Yung mag-e-escort, asan? Di ba? Ay nako. Bueno, hanggang dito na lamang po mga kababayan at sana po malutas na po ito kasi kawawa naman yung mga tao natin. Okay, thank you for watching and watch out for more of my videos. Maraming salamat po. Thank you.